Magandang hapon na naman mga travelers, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, so ipapakita ko na sa inyo yung ating materials na nabili nung nakaraang mga araw mga travelers. So yun nga, yung last vlog natin, nakaraan ay nag-withdraw tayo sa ating YouTube channel at binili na natin ang materials para dito sa ating pinapagawang mini house mga travelers. So ito yun. So hindi na ito i-renovate gawa ng medyo marupok na yung mga kahoy niya. So nagbili tayo ng hollow blocks, 200 pesos po yan at 200 piraso. Bumili tayo ng isang load na buhangin. Yan. At bumili tayo ng ating scaffolding at saka poste. Ito yung pinagawa natin mga travelers, poste. Yan. So nagpagawa tayo nito. 900 po yan. So ang isang poste 900. And yun natin palupo. Mga travelers. So wala pang bubong, may palupo na. Nauna yung palupo. Gawa ng yung binila natin ng materials nitong hollow blocks saka ay mas mura yung palupo doon. So, sinabay natin yung palupo kaya nauna yung palupo. So, scaffolding ang binili natin. Yan. Ito kasi schedule 40 yung ating pumoste. Yan, makapal to, mabigat. Ito naman scaffolding, magaan-gaan lang to. Ilalagay natin diyan parang pinaka bahayan niya o lagayan ng pako, mga travelers, no. So, ayan, papakita ko sa inyo yung loob. So ito, 7 scaffolding pala yung nabili natin. Yan, bali 7 to. And 3 poste. So simula doon, dito. 26 kasi mga travelers. 26 feet yung lawak nitong bahay natin. Yung haba niya. So sakto lang itong 7 tubo. So nag-estimate tayo sa ating kasama na marunong din mga travelers, no. So yun nating palupo. So pasok tayo dito sa loob. Okay, para makita nyo rin. Yan, bumili tayo ng clamp para sa ating scaffolding. Yan, bali 12 piraso yan. Ito yung ating samento and alambre. So, kumpleto na halos yung pang-ibaba para sa concrete. Yung doon na lang sa taas yung yero tsaka yung pakuan mga travelers, no? So, ito, parang matibay din naman to. Siguro schedule 20 itong poste na to. Matibay din yan mga travelers. So, ganito yung sitwasyon ng dingding na kailangan natin palitan talaga to gawa ng wala na, talagang sira na mga travelers. Yan, pati to dingding. So, ang gagawin natin dito mga travelers, na siya, hardiplex para mas tumagal at matibay. Hardiplex na siya. Ito. So, gagamitin natin na frame para sa ating hardiplex ay metal studs. Yon, mas matibay yon. Gawa ng metal siya. So, kung bibili kasi tayo ng 2x2 na kahoy ay hindi tatagal mga travelers. Mabilis masira. Mabilis bukbukin. So, ang gagawin natin, bibili na lang tayo ng metal stud. So, ito tanggal to mga travelers. Bukas, babakbakin na namin to. Yan, tatanggalin namin itong parang lababo. Yan, naalisin namin yan mga travelers. Gawa ng sagaba lang ito. So, open na to hanggang dun sa may extension. Yan, dito naman kwarto. Papunta dito. So, ito kwarto na ito mga travelers. Bali, 2 kwarto ang dito na portion. So, ayan. Okay na, mas matibay ito kasi tubo na eh. Yan. Ayan, sa mga nagtatanong sa akin, marami kasing mga nagtatanong kung magkano ba bili ko nitong bahay. Ang bili ko nito ay 5,000 mga travelers, no? So, kasama na yung CR dun sa likod. So, ayan. At meron tayong clamp 12. Yan, 45 lang isa niyan. Yan, no? So, ito naman yung likod niya. Dito nga kailangan napalitan. Gawa na talagang kinakain na ng kalawang yung ating yero. Yan, hanggang dun. So, acidic kasi yung yung cucumber. Kaya kinalawang yung ating yero. Saka yung ating pako. Yan. So, wala na talaga. Sira na. Yan. At, paggawa tayo ng extension dito, 10 G's yung lapad niya hanggang dito siguro 10 feet na malawak na mga travelers yung ating extension. So estimate nyo mga travelers magkano kaya ang gagastusin. So comment down below lang dyan sa baba ng ating YouTube channel kung magkano yung magagastos natin dito sa ating pinapagawang bahay mga travelers, no. So, just lang naman, 10 feet din 12 yung yero na ilalagay natin. Okay,
Kita ko sa inyo yung CR. Ay, sarado. Ka-close pala yung CR. So, ito mga travelers, babakbakin din to. Ito. Kasi buo na siya. Papasok ko sa yung CR. So, dito mag-uumpisa. Yan, buo na siya. Yan, dito na mag-uumpisa yung asintada hanggang dun, sa dulo. Pag ganun. Ang sukat dito mga travelers ay 26 simula dun. Sa dulo hanggang dito, may CR. So, pasok yung CR dito sa ating, sa ating bahay. So, plano ko sana ilabas to, kaya nga lang parang alanganin. Kaya, pinasok ko na lang doon sa loob. No? Sinama ko na sa bubungan. So, ayan mga travelers, magkano kaya gagastusin natin? Kasi, isisirain ko rin to. Tatanggalin ko to, ito. Pati ito, tanggal to. Pati itong pader. Yan, yung concrete na yan. Kuwasakin din to bukas. Yan. So, bukas na mag-umpisa yung ating renovation dito. Bukas na mag-start. Ayan mga travelers, no? Comment down below lang kung magkano kayo magagastos natin dito sa ating bahay. Ang nagastos ko na dito ay nasa 13,000 na mga travelers. Yan lahat, pati itong hollow blocks, tubo, palupo hanggang semento. So 14,000 na yung nagastos, 13,000 na ang nating nagastos dito. So medyo nakatipid tayo ngayon, gawa ng nakisabay tayo sa mga bultuhan gumawa, kaya medyo naka-discount. So ayan guys, no? Comment down below lang kung magkano yung ating mga gastos dito sa bahay na to. Comment down below lang mga best friend para may mga travelers, para may idea ko sa kung paano kung magkano yung mga gastos dito. So ayun mga travelers, bukas mag-umpisa na tayo ng pag-renovate nito. So dito lang ako mag-umpisa ng butas para sa asintada. So actually wala akong idea sa mga ganyan, pero nag-aaral ako sa YouTube. Tumitingin lang ako sa mga marunong. So dito asintada, dito yung poste natin, doon yung pangalawang poste hanggang pangatlo. So doon mga travelers papunta. At tatambakan ko pa to, yung binakbak ko dyan na semento, dito ko na itatambak para hindi sayang yung ating panambak mga travelers. At sana hindi umabot ng hindi umabot ng 40,000 yung ating mga gastos dito. Sana medyo konti lang. So ayan, kasi sayang yung mga sayang itong mga tubo. So gagawin natin dito sa tubo, ito kasi kukulangin. Ang gagawin natin, idudugtong lang natin dito mga travelers. Dugtong natin dito. Yan, para sumakto na 26 kasi 20 lang ang tubo. So kulang pa yun mga travelers, no? So mag-add tayo ng 26. Yan. Ewan ko lang kung, hindi ko lang sure mga travelers kung 26 ba talaga yung, hindi ko nasukat to itong tubo. So hindi kasi tayo panday, wala akong idea. Pero yun nga, comment down below, sana may makatulong sa atin na mag-comment at may alam sa ating pagpapanday dito sa ating bahay. Ayan. So doon diretso mga travelers hanggang dito sa tinatayuan ko. Ayan. Dito, tapos doon. So 3 poste ito mga ka-travelers yung ating ilalagay dito. So matibay-tibay na rin yun. Kaya nga lang dito kasi hindi ko natingnan. Tabingi pala yung pagkalagay ng tubo. Ayan. Kung mapansin nyo, tabingi. So tatanggalin kasi natin yan. Tatanggalin na lang natin yan. Hindi natin gagayahin yan. So tanggal talaga yan mga travelers. Pati yung pakuan ng liyero na yan. Dito kasi mababa na porsyon, hindi natin magtambak ng lupa. So at para lumibil doon, gawa ng fish pond to eh. Ngayon kasi tag-init, natuyo na siya ng tubig. Kaya hindi halata na fish pond. So nagbakod na rin tayo ng net. Para to sa manok natin na Bob Orpington. Yan, itong net na to. So ayun mga travelers guys, naging ako ng opinion sa inyo kung magkano kaya ang magagastos ng ganitong bahay sa renovation at extension dito. So ang estimated na ko dito ay 35 na budget. So yun yung winidraw natin nakaraan sa ating YouTube channel, 35,000. So sana kumasya sa hard deflex, buhangin, yung hollow blocks, pati yung tubo natin mga bakal. Yan. So hindi ko siya pinabuo na na semento kasi pag buo siya na semento mainit. Mainit, so kailangan ng preska. So ang nilalagay natin dito steel matting
dito sa gilid. At doon sa likod na side, sa palibot, ay hard deflex na. At try ko lang yung poste na nabili ko, guys, no? Kasi nakaraan ay bibili sana ako ng buo na kasi parang pagkano puputol na lang, pero ang binili ko 12. Hindi ko lang sure, mga travelers, kung tutugma to. So kung magpuputol pa ba dito tayo. So ito, pakita ko sa inyo yung tubo na pamusti natin. Ang taas nito ay 12. Yan, 12, ano. O mataas na rin, mga travelers. At ililibing natin dito ay maglilibing tayo dito ng 3 feet. So hanggang dito yung 3 feet, hanggang dito yung baon ng poste natin. Sana sakto lang yung 12 na. Dito banda, yan, dito banda yung ating extension. So sana sakto lang. May sobra pa tayo dito sa gilid. So tataniman na lang natin dito ng taniman na lang natin ng mga bulaklak. So grabe. Tatabutin na lang, meron tayong sahod sa YouTube. So thank you mga ka-traveler sa suporta ninyo sa ating channel, sa panonood ninyo. Dahil kung di dahil sa panonood ninyo ng ating channel ay hindi tayo magkakasahod ng 35,000. So dahil nga sa inyo ay makapagpagawa na tayo ng mini house. So malit lang naman to. Ito may sukat siguro na estimated ko na sukat dito ay dito kasi 10 dito, 14 doon, pala 24. 24 yung lapad niya. Yung haba niya is 26. So yun, thank you guys sa panonood niyo ng ating vlog sa araw na ito. At least makakuha na naman ako ng idea sa inyo. At syempre guys, sa may mga alam dyan sa paggawa ng bahay, comment down below lang kayo, mga travelers, no? Para makakuha ko ng idea sa mga marunong gumawa ng bahay, makakuha ko ng idea sa inyo. Ayan, thank you for watching, guys, no? Thank you very much.